So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video. So ngayon guys, makikita natin dito is nandito yung ating bagong power amp. Ito yung Joson Sun 3.0 na class H power amplifier. So last week na review na natin to. Yan. Tapos meron din tayong quick testing nito pero hindi pa natin nahiyataw kasi sa harap tayo ng bahay nag-testing. So ngayon guys, meron lang tayong i-share about dito sa Joson Sun 3.0. Yan. Sabi kasi dito ni Joson is itong si Joson Sun 3.0 is nakaset pa po ito sa 60% dahil meron po siyang minimum. Lalong-lalo na sa mga baguhan na hindi pa marunong pumihit ng power amp. So naset po nila ito sa 60%. Ayan. So papakita natin mamaya. So gagawin natin dito guys, para yung technique para maging 100% yung output is meron tayong tatanggalin na pesa. Tsaka meron din tayong idagdag. Samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at para masundan natin. Panoorin natin guys hanggang dulo. So ito po mga guys, yung una nating babaklasin is itong channel A. Yan. So hindi muna natin gagalawin si channel B. Yan. Dahil i-check natin mamaya kung lalakas ba talaga kapag meron tayong natanggal tsaka meron tayong naikabit na pesa. Yan. Kasi itong mainboard nito is nakaset po ito sa 60% lang ang lakas. Kahit naka full na po siya is hindi mo mailabas yung tunay na lakas. Pero dito sa gagawin natin is maglalagay tayo ng pesa tapos meron tayong tatanggalin is maging 100% po ang lakas nito. Bali, lalakas pa itong klase na power amplifier. So, yan yung gagawin natin guys. So, una guys, bago tayo magbaklas is picturean muna natin yung mga connection. Yung mga kung saan nakakabit yung wirings. Lalong-lalo na sa supply. Yan. So, ito, napicturean ko na to guys, yung mga connection. So, babaklasin lang natin itong mainboard sa channel A. So, itong video na to guys, pwede nyo to gawin sa Joson Sun 2.0 tsaka Sun 3.0 kasi same lang po sila ng circuit board. Yan. Yung pinagkaiba lang sa Sun 2.0 tsaka 3.0 is malaki yung supply kay 3.0. Tapos, maraming power transistor nakalagay tsaka kapasitor. So guys, babaklasin muna natin yung channel A. So ito guys, nabaklas na natin yung channel A, power amplifier. So bali ito po yung main power amp. Oh. Sobrang ganda ng design. Tapos solid yung paggagawa. Ayan. So yung gagawin natin guys, para maging 100% yung lakas niya, tapos mapalakas pa natin to. Tsaka hindi agad mag-clip. So ito. Sabi kasi dito ng Joson is nasaan na yun? Papakita natin. Ito. 68K po ito. Resistor. So, tanggalin daw natin to. Ito siya. 68K. Katabi ng 5401 tsaka 551 na transistor. Ito siya guys. Yan. Malapit sa relay. So, ito yung relay. So, nandito sa gilid. Tatanggalin daw natin to. Yan, itong 68K na resistor. So, yung gagawin ko dito is ihinang ko lang. I-up ko lang, tanggalin ko lang yung isang paa niya. Yan, dahil i-obserbaran pa lang natin ngayon. So, tanggalin lang natin yung isang paa para hindi siya mag-contact sa mainboard. Okay mga guys. So, ito guys, makikita natin
yung value dito sa mainboard, yun na nakalagay is 68K. So kita natin, tinanggal natin yung isang paa dahil tatanggalin natin yan. Yan. So ito yung isang pesa na tinanggalan natin. So sunod natin gagawin, dito guys, makikita natin to, meron nakalagay sa mainboard na INC. Yan, INC yan guys, INC. So maglalagay tayo ng resistor dyan, pesa. So yung value na lalagay natin is 200 ohms. So ito po mga guys, nakabitan na natin ang 200 ohms. Ito po siya. 200 ohms po yan guys, resistor. Yan. So kinabit natin yan sa may NC. So ngayon guys, ikakabit natin sa kaniyang main supply. Tapos titesting natin kung meron bang nadagdag na lakas. Yan. So kakabit muna natin guys. So ayan guys, nakabit na natin yung mainboard na channel A. So obserbaran natin guys. So set up na tayo ng speaker dyan. So ito guys, yung speaker natin yung Joson Carbon 18 to magnet. So isa lang. So ito guys, mixer natin, kauna po yan. So isang XLR lang. So kinabit natin sa channel A. Gagawin natin dito is parallel mode. Yan. So nakasetting na po yan. Tsaka yung low pass, nakaset na rin yung crossover. Yan. Pwede rin, hindi muna natin gamitin para mapakinggan talaga natin. So una natin testing yung channel A, yung naka 100% na. Susunod natin yung B. Yan. So dito sa mixer natin guys, naka-play na yung music. So up lang natin dito. Yan, set natin. Hindi na natin gagalawin yung mixer. So dito na lang tayo magsiset sa power amp. Yan. So power on natin, tapos patunogin natin yung channel A. Tapos sunod yung B. Yan, meron ng tunog. Channel A.
So, transfer natin yung speaker sa B. Yan, na-transfer na yung speaker sa B. Volume natin kung may pinagkaiba ba. So yan guys, na-testing na natin yung A and B. So ngayon, testing naman natin siya sa biometer kung meron bang nadagdag na lakas sa channel A. So kuha tayo ng biometer. So ito guys, testing naman natin sa biometer kung meron ba na dagdag na lakas. So same natin, power on. Volume natin yung A sa half. So medyo mahina pa yung bayo. So volumean pa natin. Pull na lang natin guys para makita natin yung galaw ng biometer. So lapit natin. Yan, pumapalo sa 120. Yan. So 100 plus dalawang guhit. So hanap tayo ibang music, yung bass lang. Hanap tayo ibang music. Ito. I-sync natin yung bass. Yan. So pumapalo sa 120 volts yung output. Yan siya guys, yung channel A pumapalo sa 120 volts yung output. So ngayon sa B naman, transfer natin yung biometer sa B. Nasa channel A pa tayo. Transfer natin biometer dito sa B. Open na natin. Transfer ko muna guys dito sa B. Ito guys, na-transfer ko na yung biometer sa B. Yan. So volume natin yung B. Kung mababa lang ba, kasi mataas yung A, expect natin mababa yung palo sa biometer sa B, kasi ito yung channel A is naka 100% na. Yan, itong B is naka 60% pa to. Yan, volume natin. So channel B, ito check natin biometer. So pansin natin guys, pumapalo lang siya sa 110. Yan. Samantalang yung channel A is pumapalo sa 120. So merong nadagdag na lakas. So effective yung ginawa natin na
paglagay ng pesa na 200 ohms tsaka pagtanggal ng 68K sa mainboard. So pwede natin to i-apply sa ating Joson Sun 2.0 tsaka Joson Sun 3.0 na power amplifier. So yan lang po guys yung video natin ngayon. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat.